Ang topic po natin today is about rooted and flourishing in Christ. In Christ. Bago po tayo magpatuloy, meron po akong ikwento. Meron po akong alam na kwento. Ito po ay patungkol sa isang bata na napakaliit, lumaki po siya sa isang slum area sa Manila. At dahil po dito sa kahirapan, siya po ay dumanas ng madaming mga pagsubok sa buhay. Dumating ang pagkakataon, ang bata po dito ay nagtatanong kung ang Diyos po ba ay totoong buhay. Nagtatanong siya, ang hirap po ng buhay sa Manila. Dumating ang pagkakataon, ang bata po dito ay sa hirap ng buhay, gusto niya tulungan ng kanyang mga magulang, siya po ay nagbahay-bahay, hindi para po mamamusta or mag-ibanghelyo kasi hindi pa niya, siya po ay nangongolekta ng basura. Grabe na po, hirap ng buhay. Nangongolekta siya ng basura, tapos binabayaran siya, itatapon. Tapos natutuwa naman ang bata nito dahil nakakatulong sa magulang niya. At dumating ang pagkakataon na naiingit sa kanya o naiingit siya sa mga kalaro niya. Mga bata, naranasan mo kayo na naiingit kayo minsan sa kalaro niyo kasi meron silang magagandang laruan samantalang siya ay wala. So ang bata po ito, patuloy na nagtatanong sa kanyang murang isipan, ito ang Diyos. Ito po ay dala-dala niya sa kanyang isipan. At habang nandun po siya, pagkatapos na magtapon siya ng mga basura na pinolekta, nandun siya sa tambakan, at nakaupo siya at umiiyak, nakakita po siya ng mga laruan, ng mga sila. Mga sila na laruan. Dahil wala siyang laruan, ano gagawin ng bata? Binuhay mo na sila laruan at kanyang binuo ng kanya. Gumawa siya ng sarili. At doon, siya naman ang inaimbitan ngayon ng mga kalaro niya. Dahil yun, ang kanyang mga laruan. Ano po, hindi nga bago, pero hindi naman. Lumaki ang bata na ito, at dumating ang pagkakataon dahil sa ulo sa Manila, siya po ay napasama sa mga pagulungan, napasama sa mga basag ulo, at sa madaling salita, ang bata po ito ay inaresto din naman ng Panginoon. Kaya nakakilala sa Panginoon, at nag-umpisa po ang kanyang pagsimba dahil mayroon pong sponsorship sa simbahan. Hindi ko lang po alam kung meron dito noon na nag-i-sponsor sila sa mga bata para sa pagpasok sa paaralan. Ano po? At tinutuklay yung mga notebooks, yung may allowance pa. So, sumisimba ang bata nito. At nakakilala po ang bata nito sa Panginoon during the camp. At nung siya ay medyo kabataan na, naroon siya sa camp at doon siya tunay na nakaunawa ng ano ang patungkol sa kaligtasan, ng mensahe ng kaligtasan. At simula po noon, ang bata po nito ay nagsubol ng kanyang buhay. Hindi naging madali ang kanyang naging journey o yung mga kanyang paglakad at sa pagsunod sa Panginoon. Ngunit kahit tunay siya nakilala sa Panginoon, siya ay rooted, siya ay nag-flourish in Christ. Sa biyaya po ng Panginoon, ang bata po na doon nakapagtrabaho sa ibang company. From doon sa parang imposible, kaharap niya mga basura. Nung siya'y lumaki at nagpatuloy, at lumunod sa Panginoon, siya'y nagpatuloy sa pag-aaral na salita ng Diyos, yung pagpala ng Diyos. At ang bata, ang kabataan, hindi siya bata, kabataan nito, ay pinagpala ng Diyos, yung favor ng God ay nasa sa kanya, at nagtrabaho siya sa mga isa sa mga multinational company dito sa Pilipinas. Napakagaling. Ang huli po ng Panginoon. Amen mo ba? Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. Hindi basihan ang kalalagayan natin sa buhay at naman ang ating estado kung tayo ay rooted at pipiliin natin mag-flourish in Christ, tayo po ay magiging mananagumpay. Amen? Amen. Sigurado po ako na ang kwento po na ito ay totoo. Alam niyo po kung bakit? Ang bata po na ito ay nakatayo sa limasan. Amen po. Amen. Umabot po ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Alam niyo po, marami na tayo katanungan ngayong oras na ito. Relax.
Kaya kung ang puso man natin ay handa na makinig at magpasakop sa Diyos, isang bagay ang po sisiguraduhin sa inyo. Ang Diyos ay may kakayanan para magbago ng buhay. Ang buhay ko po ay napakagulo. Nabinabitin po ako sa masagulo. Hindi kompleto araw ko kapag wala akong nabubuhay man lang. Minumulang ko po mga nag-iibang nila isang lugar sa kundo. Tondo po. Bakit ako galit sa mga Kristiyano, sabi nila, dahil hindi ko nakikita sa kanila ang tunay na sinasabi nila. Nagagalit ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, huwag mo na akong sama sa inyong sekta. Mga sinungaling kayo, ang murahin ko. Napakagaling mo rin yung likod pag murahin ko. Ito, kwento lang ako, puro-mura na ang maririnig niyo. Kala ko hindi na mababago ito, tapos napakayabang mo magsalita. Hindi ko ganito. Maraming, nahirapan ko ako na hindi ko sa Panginoon baguhin ang lingwahe ko. Kasi lingwahe ko namin sa tundo, diba? I don't know kung meron na po dito nakarating sa tundo. Kahit hindi naman kami nagyayabang, yung mukhang pandili ko, yabang. Meron naman itong yung ingay po ng bakanggay nyo. Kaya naman, mag-ingay dito bakanggay nyo, sanay naman kayo sa ingay. Sa tundo ko ay may ingay din naman. Kaya lang madalas, kasama ko itong awayan. Normal po doon, normal. At minsan, pag naglalakad ako, iba may nasusuray-suray sa kalsada, hindi po lang ito lasing at hindi lang siya sabog sa pinagpagawal ng amon. Siya po ay may tama ng high speed sa likod. Kaya susuray-suray na. At maya-maya ito ibabagsak na. Dahil ang high speed, hindi tutulo ang dugo, mamamayay talaga ang sinagsak na. Ang iyong input ay napakagaling gumawa ng kutsilyo. Yun po, passion ko noon. Gumawa ng kutsilyo. Iba-ibang klase kutsilyo. Pumapasok po ang inyong lingkod sa school, ng high school. Hindi ako mawawala ng kargada sa katawan. Meron na akong kutsilyo sa belt. Meron akong double braid na nakabaon sa aking sapatos. At meron akong sanga ng kahoy na parang sana, pero pag binunod mo, merong ice pick po yun sa loob. Yung rayos ng tricycle, yung pinanakuan. So marami po kung kargada. Kapag nagkakahulihan sa Caloocan High School, doon ako nagka-high school, itinatapon ko lahat ng aking kargada doon sa may bintana para hindi tatapunan ko ng basura para matabunan para hindi ko ako mahuli. Dahil sa gulo ng buhay, ang akala ko po, hindi ko kaya ang baguhin. Totoo po. Sinubukan ko pong baguhin ang aking sarili. Pero, ang magandang tama. Ako po natin, minsan sinusubukan natin magbago. Parang yung kanta, gusto ko bumaki, pero hindi ko magawa. Totoo po eh. Gusto natin bumaki, pero hindi natin magawa. Unless, ang tao na ito, tayo, ay magkaroon po ng personal encounter sa Panginoon. Doon lamang makakaroon po ng tunay na pagbabago natin buhay. Sa ating context na binasa kanina, ay ito po ay patungkol sa pag-remind po ni Pablo sa mga believers po sa Colossae. Ito sabihin, ito po yung na-address sa mga believers. At patungkol po ito sa spiritual endurance po nila. Kailangan nila magpatuloy. Ang mission, ang spiritual endurance po kasi, mission effectiveness, through maturity, ang pinanggagalingan lamang po ng lahat ng ito ay ang ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen. Wala nang iba. Ang tunay, pag magtatagal at magpapatuloy lamang ang misyon, ang pag-mature ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Maaari po tayo maraming programa sa church. Maaari marami po tayo mga projects, church building, at kung ano-ano pa. Maaaring dumami po tayo in numbers. Pero ang long-lasting fruit po na ibubunga ng ating church ay kailangan ang ating iglesia ay deeply rooted. Sabihin nga po natin, deeply rooted. Deeply rooted. In Christ. Kaya sa inyong anniversary, nawa po sa pag-celebrate po natin ng 51 years sa ating iglesia,
ito po ay pagsa-celebrate ng faithfulness ng ating Panginoon sa ating misyon, sa paglago, at sa mga future harvest po ng ating iglesia. Ito po ay hinintulad sa Colossians chapter 2 verse 6 to 10. Ito po ay hinintulad po sa isang puno na nagpo-flourish po in decades dahil siya po ay deeply rooted. Nakakita na po ba kayo ng puno na sobrang matanda na pero nagpapatuloy pa din, green pa rin ang kanyang dahon? Bakit? Siya po ay deeply rooted. Ang mga roots po niya ay malalalim. Ganun pa man, ang ating pong iglesia ay magpapatuloy na lumago at mamumunga dahil tayo po ay nananatili na rooted in Christ. So hindi na po natin pagtatagalin. Ang number 1 po, hindi na po natin babasahin dahil nabasa po natin na dito sa Tagalog. Dadaanan pa rin naman natin po. Number 1 po, ang sabi po doon sa ating binasa kanina, tayo daw po ay dapat ay magpatuloy. Sabihin natin, magpatuloy sa paglakad. Walk continually in Christ. Sabi po doon sa verse 6, ating binasa po kanina, sabi ko po, therefore, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. Ito po ang mungkahi ni Pablo sa mga taga-Colossae, sa mga believers, na sila po ay tumanggap sa Panginoon na, pero kinakailangan nila na magpatuloy na lumakan. Siguro po, kung tatanungin ko po ang bawat isa sa inyo, o pwede natin tanungin ang ating sarili, kailan ba tayo tumanggap kaya sa Panginoon? Anong taon? Naalala niyo po ba? Ilan taon na po kaya tayong Kristiyano ngayon? Simula na tumanggap tayo sa Panginoon. Ako po tumanggap sa Panginoon year 1987. Month of May. Hindi ko po yan makakalimutan sa camp. Matagal na po. Pero alam niyo po ba na hindi ang usapan dito, hindi po pinag-uusapan kung gaano na tayo katagal na tumanggap sa kalilangan sa Panginoon bilang kami sa kalilangan. Ang tanong ko, kung tayo po ay deeply rooted, tayo po ay nagpatuloy na lumakad na kasama ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Dahil ang paglakad po na ito ay napakahalaga. Ang isa pong malusog na iglesia, lalo na sa ating pag-celebrate po ng ating anniversary, hindi po, nasa pasalan po, binasa natin ang history ng church at napapaklihan natin ang Panginoon. Ngunit ito po dapat ay hindi humihinto dito. Amen po? Ito po dapat ay nagpapatuloy. Yung history po ay ginawa na ng Panginoon. At darating po dapat ang panahon na yung ginagawa natin ngayon ay magiging history na din sa mga susunod na generation. Amen? Amen. Kaya sabihin ko sa katabi mo, huwag kang hihigil. Huwag kang titigil. Ayan, kasi po napakahalaga ng season na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. 51 years. Pero hindi ibig sabihin 51 years tama na. Amen po ba? Amen. Tayo po ay nag-uumpisa pa lang. Amen? Hindi po dito natatapos. Ngunit, ang kinakailangan, katulad po na sinabi ni Pablo sa mga taga-Colossae, sa mga believers, kailangan natin lumakad continually in Christ. Hindi sapat po na makilala natin ang Panginoon from the very beginning. Isinuko natin ang ating buhay. Ang kailangan po, lumakad tayo ng patuloy kasama siya. Dahil kapag huminto po tayo sa paglakad, kasama ang ating Panginoon, lumalakad na lang tayo mag-isa, tayo po ay makapahalag. Huwag na lalakad mag-isa kapatid. Ang isang iglesia po ay tinawag ng Panginoon hindi lamang para mag-preserve ng tradisyon. Alam niyo po, sa context natin pinag-uusapan, pinalalahanan sila na huwag silang madayag ng mga tradisyon ng mundo. Amen po? Kasi napakarami na pong nangyayari sa ating mundo sa panahon ngayon. Napakarami na rin mga bulaang prote. Noon pa nga nito, even from the time of Jesus Christ, di ba po, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, noon pa nga may mga
prophets. At ito'y paalala na noon pa. Kaya naman sa aklat po ng Colossians, kung babasahin po natin kung chapter 1, pinaalala na po ni Pablo at kung sino na si Jesus Christ, siya po ang source ng wisdom, siya po ang lahat. Kaya sabi dito, therefore, ito na po yung unang paalala ni Pablo sa mga taga-Colossae. Kailangan sa pag-isip mo ay mag-walk ka continually. Huwag ka lang mag-preserve kasi ang pinangka po natin, yung tradisyon, hindi galing sa mundo, kundi galing sa Panginoong Jesucristo. Amen? Yun ang dapat natin sinusunod. Kaya po, tayo bilang mananampalataya sa ating pag-celebrate ng ating anniversary, meron po kanya-kanya po kasi tradisyon ng bawat iglesia. Ngunit ang tradisyon nito dapat ang nakikita ang buhay ng ating Panginoon. Lumalakad po ba tayo sa tradisyon ng ating Panginoon Jesus o sa tradisyon ng mundo? Minsan po ang daling mag-sway, pabalik-balik. Akala natin lumalakad tayo ngayon, tapos nawawala tayo, parang na tayo si Gary Banikiano. Alam niyo yung kata niya, nawawala, bumabalik, eto na naman. Grabe, no? Pwede itong negatibo. Nandun ka sa negative na pagsubok ng buhay, inilampas ka na ng Panginoon doon, bumabalik ka pa din doon sa dating pagkatao. Tama ko ba? Aray po ba? O ang sarap? Minsan, ang sakit po kapag tayo tinatamaan ng preaching. Pero alam niyo po mapapalat ang tao na nagpapataman sa Panginoon. Dahil pag siya'y tinamaan, magtutulitin. Ang tunay na tumanggap sa Panginoon, minamahal ang disiplina ng Diyos. Dahil willing siya lumakad. Kaya lang ang hirap sa paglakad po natin, maraming distraction din. Hindi po madali ang lumakad sa Panginoon. Parang walang amen. Amen! Hindi madali. Huwag po tayo magpapaplastic. Sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo ka, sister. It's not easy to walk continually. Hindi madali. Naranasan ko dito. Para ako nasa roller coaster. Pero may kasabaluhan. Kasama natin ang Diyos. Parang susuko na tayo. Pero dahil pinili mo lumakad ka pa rin kasama ang Diyos, dahil kasama mo ang Diyos, magkakaroon. Ang tayo, lalakad tayo, hindi natin kasama ang Diyos. Kaya pinilinaw ko dito, nagkakanini Pablo sa mga taga-Colossae. Kayo tumanggap sa Panginoon, hindi sa lumakad kayo kasama ang Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ang tradisyon ko ay napakaganda. Kung ang isang tradisyon na ito ay nagpapursu na nilalayo para sundin ang Panginoon Jesus. Saan ka naaalala dito sa ating Panginoon sa Bible? Kaya kailangan lumalakad tayo sa pundasyon o sa tamang pamantayan ng ating Panginoon Jesucristo para madali natin ma-discern kung ito ay hindi sa Panginoon, kung ito ay sa Panginoon na. Amen po? Amen. Sabi, may mga bankers po, tinanong po siya, sabi, paano mo malalaman ang peking pera o yung tunay na pera? Hindi po sinabi ng banker na pag-aaralan niya yung peke. Hindi po, kasi pag nag-aral siya ng peke, pinag-aralan niya yung daming peke na pera. Paano niya malalaman? Ang sabi niya, nagbubuhos ako ng panahon para aralin kung ano ang tunay. Dahil pag alam niya ang tunay, isang tingin pa lang sa pera na peke o isang hawak pa lang alam niya na. Pero tayo hindi lumalakad kasama ang Panginoon at nag-aaral ng salita ng Diyos at nag-spend ng time sa Kanya, hindi natin ito alam. Tama po ba? At paano natin ma-discern kung tatanungin ko po kayo ngayon, lumalakad ka ba kasama ang Panginoon? Siguro ang iba, siguro. Minsan, yung iba naman, yes, lumalakad ako. Kaya nga sigurado po natin. Paano natin masisigurado? Ito po. Sabi po doon sa John chapter 15. Sabi po doon, abide in me. Basahin nga po natin sama-sama. Abide in me
in me and I in him, it is that bears much fruit. For apart from me, napakagandang paalala po sa atin. Kaya napakahalaga po sa isang puno na nakakabit doon. Yung sanga, kailangan nakakabit doon sa sanga. Kahit kung ikaw ay nakalaylay na, malalapit ka na maputol, meron pa rin naman na nakalaylay na ng mga kabit, ano po? Pero nakakalaylay nakalaylay na. Paano na, ano? Ewan na. Pag-ibig na ako. Buti na lang, mayroong taga-pangalaga ng binyard na nakita niya. So, tatalikan at i-restore niya pa, ano, para magpapulog. Pero, tandaan po natin, sabi po dito, ang nagbe-bear lamang ng fruit ay ano po? Yung nagkakaroon. Ano po yung sabihin? Yung sumusunod. Sabihin po natin, sumusunod. Alam mo po, iba po ang pagtanggap sa Panginoon, ligtas ka na, pero hindi ka naman sumusunod. Marami tayong malinis na blessing po, mga kapatid. Nakakalungkot naman pagdating natin sa langit, kakakulungkot at natin nagaliway. Dahil hindi tayo nagpatuloy sa paglalakad sa Panginoon. Sabi doon, napakalinaw po, abide in me. Dahil kung ikaw ay mag-aabide, ikaw ay mamumunga. Dahil sa katunayan ko, sabi ko dito, ang isang sanga na hindi namumunga ay ang mga sanga na nakahiwalay. Wala na. Kasi apart from him, we can do nothing. Sabi ko sa Micah 6:8, sabi doon, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to do love, kindness, and to walk humbly with God. Ganito po tayo dapat lalakad sa Panginoon. Sabi kasi, walk in Christ. Paano tayo lalakad? With humility. Hindi po tayo nagmamagalingan at hindi tayo nagkukumparahan. Amen po? Amen. Marami na tayong kabisado sa Biblia. Ngunit ang tanong, ginagawa ko ba natin? Ina-apply po ba natin ang salita ng Panginoon? Are we not only hearers but doers of the Word of God? Mahalaga po ito, mga kapatid. At sabi po doon sa Matthew 28, yung Great Commission po, ano daw po dapat ang isang disipulo ng Diyos, hindi lamang mag-go. Minsan, kapag tayo inutusan, anak, bili ka ng suka, tumakbo na ang bata. Meron pa palang iutos si nanay o si tatay. Tumakbo na kaagad, hindi na alam ang gagawin pa niya. Pagkalit, sumunod naman, may dalang suka, kaya lang kulang. Kasi meron pa dapat ipinabibili. Minsan, excited po tayo in going. But we need to understand, mga kapatid, as we walk in Christ continuously, ang pagkatawag po natin is not to make converts. Hindi para ang tao lang ay kumilala sa Panginoon. Ang nais ng Diyos tayo ay mag-make disciples. Sabihin na po natin, make disciples. Paano natin ito gagawin? Kung tayo po mismo ay hindi nagpapag-disciple, may problema po sa ating paglakad continuously sa Panginoon. Hindi po sapat na nakakilala tayo sa Diyos ng kapatid. Hayaan po namin na magpa-disciple tayo sa Panginoon. Meron po ang ating iglesia ng mga discipleship programs. Mga small groups po, I encourage you. You want this church to grow sa pagdating ng 52 years, hindi lamang tayo hindi na dumadaming numbers, but we are growing deeper. Hindi go to discipleship. So that, kapag tayo nag-involve sa discipleship, tayo ay makakapag-disciple din naman ang iba. Amen? Kasi kung hindi po, ako po ay madaling na discipler. Nagdi-disciple po ako noon na kami nasa pundo. Ang aking influence, ang nagdi-disciple ko lang, hindi magaganda. Pwede pala yun. Yung influence ko magdulot ng mali at susunod sila sa aking mali. Pwede po. Gawa ko, kaya po tayo nag-aaral at napakaganda ng tema po na ito dahil nais ng Diyos ay pilit na ang iglesia po ninyo, ang iglesia na ito ay magkatuloy lumakad dahil
nais ng Diyos gamitin ka na individually and as a church. Amen? Amen. Nais ko bang tumanggap din sa Panginoon ng iyong sambahayan? Amen? Ikaw ay makita mo muna sa Kanya. Tayo muna lumalakad at nagpapadisciple sa Panginoon. Nagkakaroon ng hangarin na magpatuloy sa Panginoon and teaching them to observe. Ano yung observe nila? Yung mga kumangin ng Panginoon. Amen po. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Nung ako po ay nagtatrabaho sa Sterling Paper Products, so yun po familiar sa inyo, Sterling Paper Products, ay malaking company po ito sa Manila. Dumating po ang pagkakataon na nakapasok pa rin po ako sa mga iba-ibang mga malalaking company. At dumating ang pagkakataon na ako nanalangin one time at namusap sa akin ng Panginoon sa Genesis chapter 12. Alam niyo Genesis chapter 12? The call of Abraham. Okay po? Nung pinasa ko po ito, ang conviction po ng Panginoon sa akin, iwan ko ang trabaho. Ang ganda na ng trabaho ko. Nung panahon na yun, hindi ko na kailangan mag-abroad, mga kapatid ako, graphic designer. At dahil doon, natatakot po ako na iwan ang aming trabaho. May sideline ako, mas malaki pa nga sa kinikita ko ng buwan-buwan. Bakit ko iiwan? Kinabukasan ko, ganito lang yan. Si Mrs. in-approach ko ako. Excited si Mrs. Hindi ko po sinabi kay Mrs. kasi ako takot na mag-resign. Meron na po akong dalawang anak, si Naomi and si Aaron during that time. At pagkatapos ko noon si Mrs. nag-approach sa akin umaga after kong mag-devotion, pinabukasan, sabi niya, nag-speak sa akin ang God. Kinakabahan ko. Alam niya, sabi niya, Genesis chapter 12. Aray! Pareho! Ano gagawin ko? My faith is tested kung ako'y lalakad, susunod sa ating Panginoon. Alam niyo po, sabi ko, Lord, mahal ka namin. Okay, ang liit pa ni Aaron, 1 year old pa lang sa Aaron po noong time na yun. Hindi pa, dumidedi pa. Sabi ko na, ang hirap naman. Pero susunod kami yun. Nag-pick up po si Kuya Eric ng resignation paper. Okay? Excited, pumasok ako ng almost before 8 o'clock. Nasa opisina na ako, nandun ang boss ko. Christian din yung boss ko that time. Sabi niya, Eric, wow, ang aga mo, upo. Yung resignation paper ko, nandito na, ready na, nakaganyan na. Upo ako na yun sa may, sa tabi ng table ng boss ko, sa harap ng boss ko. Sabi niya, Eric, let's talk about the increase of your salary. And then, not only that, sabi niya, because Honda company is one of our clients, our company is planning to buy a Honda Civic for you to be used sa ating company. Kasi pag nakikipag-meeting ka, nagka-taxi ka lang palagi. Kasi ako din po ang in-charge sa quality control at nakikipag-usap sa mga kliyente. Hindi lang ako nag-design, kundi mismo po ako nakikipag-usap ng client. Mga ano po to, mga supplier ng SM, mga Chinese millionaires, mga kasama ko po na nalilig. Hindi nila alam kung dugoy ka alam nila. But anyway, nung sinabi ko sa akin ng boss ko, increase of salary, Honda Civic, isang totoo. Alam mo ba, nag-design si Kuya Eric? Ano sa talaga yun? Ang ganda ng gula. Hindi ko ako nag-design. Why? Akala ko, wow, Lord, maybe this is not yet the time. I know you are calling us to be full-time missionary, but maybe this is not the right time. Di ba? Minsan, kailangan natin maghintay. So, imumulayan ko ngayon ang sarili kong kagustuhan. I try to manipulate my wife, mga kapatid. Pag uwi ko, hindi ko pinasok ko rin sa resignation ko. Pag uwi ko, sabi ko sa asawa ko, may offer. Ang ganda. Answer prayer na doon. Bakit prefer tayo na increase? Pagkatas kotse pa, Honda Civic pa yan. Grabe, sabi ko, siguro hindi na. Praise God po, mga tatay. Salamat sa aking mga asawa ko tayo, ladies. Ano po? Sabi ko sa kanya, sige, excited na ako, wag muna, delay muna. Sabi ni Mrs. mag-pray muna tayo. Alam mo, nag-pray kami. Binigay sa amin ng Panginoon sa Psalms.
heaven, offering to me, offers me a nation. Wow! Saan ka ba? Nanalangin kami, umiyak kami sa Panginoon, na-test ang aming pananampalataya dahil may baby kami na 1 year old, kung susunod ba kami o hindi? Lalakad pa ba kami sa iyo sa pagsunod o hindi na? Maglilingkod, pwede pa rin naman na. Pero during that time, ako po ay chairman of the board of deacons sa aming church, sa Southern Bango, sa Manila. Ako po ang chairman of the board of deacons. Naglilingkod sa Panginoon. Very active pa din naman. Kaso iba yung pagkatawag. Alam niyo po, ang sabi ko po kay Mrs. Okay, Lord, nag-confess po kami sa Panginoon, sabi ko, Lord, patawarin niyo kami, delay obedience is disobedience. Tomorrow, I will surely, for surely, mag-register na. Kaya umasan na po ulit ito. Sabi ng boss ko, bakit ngayon ba? Kailangan kita dito sa company. Kumanta na naman si Kuya Ero. Please release me, let me go. Ibang meaning. Pero alam niyo, totoo na napakahirap sumunod sa Panginoon. Kaya ako nagsasabi. Minsan, kapalit po dito ay ang pangarap natin. Amen? May ka ba? May suko, ibig ang pangarap mo sa Panginoon. Dahil naniniwala ka, ang pangarap na ito ay dahil hindi naman sa Panginoon, ibabalik mo lang sa giver, sa dream giver. Amen po? At kapag ibinigay mo sa dream giver na nagbigay sa atin ng pangarap, lalaki ang mga pangarap. Kapatid, I encourage you. Ang iglesia na ito ay lalago. Dadami din ang numbers. Pero nawa, sa pagdami, hindi lang numbers, kundi yung dami may lalim na willing sumunod sa Panginoon. Amen po? Amen. Habang nahihirapan na iglesia nito, huwag na tayo ikumpara ang iglesia sa iba. Iba sila. Iba tayo sa tatuloy ng Panginoon. Amen? Iba po ang kaloob ng inyong iglesia na espesyal na kaloob ng Panginoon dahil nais niya. Yung vision and mission ng inyong iglesia ay espesyal, pero dapat ito po itinilala ng araw natin. Kapag may napansin po tayo sa mission natin na sumasalunod na, huwag po tayong manghihinwa o manghinayang na magbalik sa kalooban ng Diyos. At isuko sa Panginoon ang mga bagay na maaaring ginagawa na natin, pero hindi pa kalooban ng Diyos. Maganda din naman, kaya lang, ang tanong, yan ba ang kalooban na binibigay ng Diyos? Kaya pala nagkakaroon ng stagnancy. Kaya pala nahihirapan umusap kasi hihila-hila tayo na hindi kalooban ng Diyos. Kapatid, I encourage you, church, be challenged. Be excited. Maring hindi mo naiintindihan ang pagkilos ng Diyos na ito, ang pagpihit ng Diyos masakit, pero kung itong pagpihit na ito mag-realign sa atin, para na ilagay tayo sa kalooban ng Diyos, makalakad tayo muli sa pamantayan ng Diyos, so, hindi lang natin masakit. Amen po? Amen. Amen? Amen! Kaya kailangan tayong lumakad continuously. Pangalawa po, kailangan natin lumago. Sabihin natin, grow deeply rooted. Hindi naman tayo lalago, tataas, makikita ang katunayan ng paglago kasi rooted po. Malalim po ang ugat. Ang ugat po kasi hindi nakikita, amen? Malalim eh. Kaya lang, malalaman mo ang isang puno na malalim ugat. Ano po panahon? Bagyuhan. Masarap po ba ito na karanasan pag sinabing bagyo? Hindi po. Kaya lang, ang bagyo po ay blessing sa mananampalataya. Bakit? Ito po ay nagiging basihan para malaman natin, ito yung thermometer natin, para malaman natin kung ang ating ugat ay lumalaki. Baka naman ang ugat natin ay na-stuck na. Napatama na dun sa mga pila. Alam niyo yun, yung mga matitigas. Pero ang tunay na nagpapatuloy, hindi niya hahayaan. Even ang matitigas ng mga bato na ito, kaya niyang wasakin kung pipiliin niya na magpatuloy sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi po dito, sa
ating text, sa Colossians 2:7, sabi doon, rooted and built up. Ipinilimbawa po ni Pablo sa isang puno at isang building. Rooted and built up in Him. Hindi lamang po yung established in faith. Kailangan tayo po establish sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag hindi po establish sa ating pananampalataya, ano po mangyayari? Mawiwin lang po tayo. Konting pagsubok lang para po tayo mga bata. Ayawan na, nag-retaliate, nag-iingay, nag-aaway-awayan, nagkakampi-kampihan. Ito po yung trabaho ng bata, mga kapatid. Hindi po ito matured Christian. Kung tayo nagkukumpurahan, nagbabangayan, at patuloy na ano yung tayo nila ngayon, nagmamarites. Ang bait kaharapin, ang aura ay parang anghel. Ano ba yan, pagtalikod? Parang naman dumang minaga, parang importante. Hindi po ito katangian na lumalakad at lumalaki at nagpilpa sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Amen. Ang katatagan ng ilang iglesia, oo, hindi perfecto, pero matibay ang pananampalataya. Kapag nakakita ng kapatilihan, hindi niya uhusgahan, sasamahan niya ito. Kung hindi siya malalim, hindi siya puputulin. Hindi siya uhusgahan, hindi siya pag-usapan, kundi ipapanalan. Ito ang mga rooted and built up sa ating Panginoon. Tayo po ay rooted. Ibig sabihin ng rooted, yung stability natin, tayo matatag. Dahil malalim ang ating ugat. Amen? Kung hindi tayo stable, kung ating ugat ay mababaw. Build up. Dahil nandoon yung maturity. Hindi ka na pusong mamon, dyan daming hopya, balat sibuyas, sabihin mo na, konting-kantingan niya po mag-picture. Hindi na po ating prayer meeting. Nasabihan natin. Alam niyo po, kung pusong mamon tayo, dyan daming hopya, don't worry, magpabalat po tayo sa kanya. Masasaktan tayo, masakit ang disiplina. But if this is the way of God para maituloy tayo maayos, so, sabihin natin sa Panginoon, opo, magpapatuloy ako sa iyo. Dahil gusto kong maging rooted ako, maging stable na namin yung pananampalataya, mag-build up ako, mag-mature ako, and establish. Ito po yung endurance. Bakit may endurance? Kahit ano pagawin natin natin sa iyo, pakawan ko na ito. Nasasakalan mo po yung umiiyak ka, pero masaya ka. Ito po yung wala ang mga hindi mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, kahit bumagyo ng bumagyo, sumasaya. Bakit? Alam nila ang kasama nila ang Panginoon. Eh, hindi yung endurance na yung makakatala. Kaya hindi po lingkod ay tumatag na. Hindi po ako naririto dahil wala po akong bagyo na nasapnan na napagdaanan. Ako po'y binugbog ng maraming bagyo sa aking buhay. At ang kailangan po natin kapag tayo ay rooted, build up, established, sabi ng ating text, abounding in thanksgiving. Amen? Kailangan ba tayong magpasalamat sa Panginoon? Abounding, ay grabe po, bongga po ito. Hindi ito pasasalamat na dahil may blessing lang. Ang tunay na stable, rooted, built up, established, ay marunong po na lumayaman o lumal o makakawa ng pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen? Hindi lang dahil maganda ang sitwasyon. Even sa mga distraction, sa bagyuhan ng buhay, sa mga temptation na yan, tayo pa rin ay susunod sa Diyos at magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. Ang storms po ay darating. Sabihin mo sa katabi mo, darating ang bagyo. Darating ang bagyo. Tanungin mo ulit, handa ka ba? Friends, kung ang ating iglesia, hindi po ang birutin, ano po, ang bawat individual sa inyo, as a church, kung tayo po hindi handa, pag may dumating ng bagyo na yun, sabihin ko po sa inyo, kakayanin ni Pastor Des. Kasi, siya po yung inalagaan ng Panginoon, pero kailangan ko bawat isa. Kailangan natin magkakit-isip.
kailangan natin ang ating pananampalataya ay may pagkakaisa at pagmamahalan. Bakit? Dito po tayo tatag. Amen po? Amen. Patatatagin po tayo ng Panginoon. Huwag po tayong manalangin at tanggalin ng Diyos ang mga pagsubok na yan. In 1995 po, mayroong massive storm na nag-struck po dito po sa Pilipinas, sa Southeast Asia. After po ng malaking storm na ito, kausan nila na marami pong mga puno na mababaw ang bunga at ang roots gumuho. Pero meron po isang puno sila napansin na natira yung narating. Dahil nakita nila yung roots ng narating na ito sobrang laki. Amen po. Ang storms po ay magiging dahilan para makita kung gano'n kalalim ang ating lugar, mga kapatid. So si Joseph po ay nagkasakit sa mga sarahan. Kami po ay 7 years sa Thailand. Kami po ay alin po ng ganito. So balikat. Ayan, no? At siya po ay nagkasakit sa kidney stone. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang kidney stone na ito? Papakita ko po sa inyo. Ituloy na naman natin. Ayan, wala. Ayan. Nakita niyo po yung kidney stone? Ang laki. 2020, halos akutin na yung kabila niya ng kidney. Ang sabi ko na una na pagtanungan namin, hindi na makakasurvive yan. Dalawa na lang choice mo. Hayaan mo na, or kasi pag nagpa-opera ka, mamamatay din yung kidney mo. At hindi ka na pwedeng operahan. Bakit? Napakarami na po yung operation. Marami na rin po siyang operation sa kidney stone. At 3 po yan cesarean. Puro opera po. Para na po Honda rin. Honda City kasi isa dito. Ang dami na. Meron pa dito sa likod. Alam nyo po mga kapatid, nanalangin kami sa Panginoon. Lord, kung ito'y kalooban mo, magpapasalamat pa rin kami. Kung hindi na magpapangsyon, God, magpapasalamat pa rin kami. Pero Lord, hilig mo kami. Dahil alam namin walang imposible sa iyo. Alam niyo po, after ng mga proseso, hilig kami ng Panginoon sa isang doktor, sa isang probinsya. Ginawa po siya ng procedure, PCNL. Tinusok siya dito, pinadaan sa dahil po proseso, sa madaling salita, natanggal po ang lahat ng yan. Glory to God. Amen. Tanggal lahat. Problema, magbabayad ko 300,000 ba? Which is almost 200,000 pesos. Sa kami kukuha ng mga kapatid. And that was the time during pandemic. 2020. Umpisa pa ng pandemic. Alam niyo kung kami nakawakan namin, Lord, God, ikaw ang magpupuway. Kami sumusunod sa iyo. Alam niyo po, ang condition ng God sa amin, hindi kami mangungutang. May nagpapahiram na. Pero sabi namin, Lord, susunod pa rin kami sa iyo. Kasi ang conviction mo sa amin, hindi kami mangungutang. Ang hirap daw. Ino-offer na sa iyo, hindi ka naman nangungutang eh. Ino-offer na sa iyo, tiramin mo. Pero ang conviction ng God sa amin, huwag kami mangutang. Isa pa tayo. Susunod ba tayo o hindi? Sumunod kami sa Panginoon. Lord, hindi kami mangungutang. Nagpasalamat kami sa nagpapalutang. Alam niyo po, biyaya ng Diyos, nagugulat ako, dumadating ang finances sa account namin, hindi namin alam kung kanina nito nagpagaling. Hanggang sa mabayaran lahat ang bill. Glory to God. Nung lalabas na po kami, kasi nag-laser pa yan eh, ang pera ko na lang ay nasa 3,000 plus ba? Which is parang 6,000 o 5,000 6,000 pesos. Nanalangin naman, Lord, mag-discharge ka kami. Ito na lang, Lord, pera. Kung sana ito na lang bayaran namin. Dahil ito, pumunta ko sa cashier. Pag-abot sa akin ng in-expect ko malaki eh. Hindi ko ginawa ko ng tira. Amen? God knows our needs before we have them. Ano man ang pangangailangan ng iglesia nito, naniniwala ko. This church will move forward, will continue the discipleship program. This church will continue to grow deeper, hindi dahil sa program, hindi dahil sa trends, hindi dahil sa personality, dahil siya ay may kagustuhan sumunod at may mananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. God will provide angels. Ano man ang project ninyo,
Ano man ang laki ng finances na kailangan niyo sa mga susunod na panahon, church, God is able. Kailangan natin magpatuloy, lumago, deeply rooted in Christ. Lastly po, yan, pasensya na kayo, dami kong kwento. Flourish through the fullness of Christ. Kailangan natin mag-flourish through the fullness of Christ. Ano po yung ibig sabihin? Sabi ko doon sa ating text, sabi ko doon, you have been filled in Him. Ako, iba pong klase ito. Dahil si Kristo po ang source ng wisdom, siya ang lahat. Kaya sabi dito, pinilod na po tayo ng ating Panginoon. At hindi tayo kulang, mga kapatid, kung nararamdaman mo man na parang kulang ka. O kung ikukumpara ang iglesia nito sa ibang iglesia na malalaki at malalago na talaga, parang ano nangyayari sa amin? Kapatid, ikaw ay entrega. Amen? Amen. Dahil kung naniniwala ka na ikaw o ang iglesia nito ay lumalakad sa panuntunan ng Panginoon, ikaw ay binuskus na ng kanyang ng Diyos. At dahil sa Panginoon, ang body mo na ito ay magpapatuloy. Amen. Sabi ko sa Philippians, dahil ko tuloy lang natin. Ayan. Ito po yung pinapaalala sa ating ng ating Panginoon. Ang isang church po ay hindi magpapatuloy kung wala po ang ating Panginoon. At hindi tayo magpapatuloy sa paglakad, sa pag-flourish, sa fullness na ating Panginoon dahil ang ating God po ang ating nagbibigay ng lahat ng ating Panginoon. Sufficient po, Panginoon. Siya po ay higit na, sapat na para sa atin. Amen po? Siya po ang nagsusustain sa atin. Kaya ngayon po anniversary, gawa po, hindi lamang po tayo mag-renew ng ating mga commitment, kundi maging confidence po tayo na ang Panginoon po ay more than enough para sa atin. Amen? More than enough para sa future generation ng ating iglesia. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Magpatuloy po tayo rooted in Christ. Magpatuloy po tayo sa ating misyon. Magpatuloy po tayo sa ating intentional discipleship dahil ang Diyos po ay lahat. Babalikan ko lamang po ito yung verse na ito na sa Philippians chapter 4. Sabi po doon, I can do all things. Sabihin ako natin, I can do all things through Him who strengthens me. Sabi po doon sa 2 Corinthians 12:9-10, sabi doon, my grace is sufficient for you. Perfect po ito sa mga weaknesses. Walang dahilan. Kung may weaknesses man po tayo, sabi ng Biblia, mayroon po power ng Panginoon made perfect sa ating mga weaknesses. Sabi po ni Pablo, for I am weak, then I am strong. Ang kahinaan po ay nagiging dahilan hindi para magiging katigo ang kanyang buhay. Ang kahinaan po dapat natin ay magiging motivasyon sa atin. Aminin natin, hindi talaga natin kaya kung wala ang Panginoon. At dahil tayo ay mahina, nasa sa atin ang Panginoon, tayo ay malakas. Amen po? Amen. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Isang kwento ka lang po. Pwede pa po ba? Nung ako po ay tumubon, kami po ay tumubon sa misyon sa Thailand. September po noon. September 3, kami po ay nilipad na papuntang Thailand. Sabi namin, 2018 po yun, sabi namin, Lord, nakaikot kami konti lang. Lahat na naikot namin kulang. May air ticket na po kami. Pero, August 30, birthday ko po noon, meron po akong na-meet na stranger po siya. Ang millionaire po, may-ari ng company, Chinese, sa Makati. Pinakilala na po ako ng kaibigan ng siya, hindi ko po ito kailangan. Pagpunta ko sa office, sabi niya sa akin, ano ang sinabi sa inyo ng God? Sinabi ko sa kanya, Genesis chapter 12, ito ganyan, mga verses ng Biblia ng God. Alam mo po, wala kami pinag-usapan ng finances.
niya ako, in-interrupt niya ako, sabi niya, teka muna, paano ka pupunta ng Thailand? May pera ka ba? O, hindi ako natatanong. Siya ko nagtanong, that's a good question. Sabi ko, dahil nagtanong ka, gusto ko maging honest. We are praying na magkaroon kami ng supporter, kailangan namin support at least $1,000 a month. Doon yung tatang, doon yung alam niyo po, malaki yun. $1,000 a month. Pero kung susumahin, pag ikaw ay nasa Thailand, palit po yun. Kulang ang 1,000. Bilang isang pamilya. Ano po? Alam niyo po, sabi nung businessman, sige, namusap sa akin ang God. Susuportahan kita for 3 months. Wow! Stranger po ito, ha? Remember, take note, stranger. Hindi ako kakilala. Magkano po yung 3 months? $3,000. Eh, di, ang sayang na po namin. Ano po? Sabi niya, o sige, tell me more. Dapat nagpapayto po ako. Lumabas po siya, excuse me, lumabas. Pagbalik po niya, may hawak na phone. Sabi niya, can you take this lady over the phone? Sino to? Pangalawa, stranger na naman, hindi ko kakilala, hindi ko pa nakikita. Nandun, kakausapin ko daw at pasasalamatan. Bakit? Sabi ko, hello ma'am, thank you so much. At tabanong na iba, nag-wonder ako bakit. Tapos pagkatapos ng pasalamatan siya, ikuha ng businessman ko, sabi niya, this friend is my friend. This lady is my friend. And she wants to donate for your family 200,000 pesos. Mga kapatid, hindi ko kakilala ang businessman. Hindi ko kakilala yung lady of the phone. So, supportahan na kami ng 3 months, $3,000 plus 200,000 pesos para mag-donate sa ating family. This is God. Amen. Sabi niya sa akin, kasi narinig ko sa iyo, kasi tinanong mo ako, paano ko wala ng pera? Sabi ko sabi namin mag-asawa doon sa businessman, may ticket na buhay. Kami ay susunod sa Panginoon kahit anong mangyari. Sabi ng Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. And God already knows our need before we ask Him, we will go. God will take care of my family. No matter what happens. Dinignan ko po yung sarap niya. At dahil doon, nahamon siya. Ito ay tunay na pagkatawag ng Diyos. Dahil tutuloy ka kahit ano mangyari. Sabi niya, hindi pa natapos doon. Habang nakikinig siya, dahil mo, meron pa isang verse. Sabi niya, gumagano siya, nagpupuyakoy siya sa kanya, sabi niya, stop! Kinabahan ako, mga kapatid. Kasi kung nag-stop siya, baka inisip ko, baka bawiin. So, nagtap ko isip ko, hindi na kita susuportahan. I-stop niya ako, sabi niya, the Lord spoke to me again, nakakabahan kami. Sabi niya, a while ago, I told you that I will support you 3 months. The Lord spoke to me again. He said to me, now, what are you waiting for? Ano yung sabihin nito? Sabi niya, I will support you for 1 year. Magkano po yun? 1,200, $12,000. Sabi niya, tomorrow, 29 po yun, pumunta ko sa office. Ate, tama, 29. 30, pumunta po kami sa Manila. Sabi niya, I want you to bring cold cash. Kunin mo dalay na doon sa Divisoria, dahil doon yung branch ko. Nagtaka po yung manager. Paano ko nilala itong milyonero na to? Tapos tinawagan niya, sir, saan mo kukunin yung account? Naririnig ko po yung businessman. Sabi niya, sa aking personal account. Alam niyo po, inabot sa akin ng mga guys. Kasi buong isang taon na support, isinama na din niya yung 200,000, ginawa niya ng dalay. Kapatid, this is not a prosperity teaching, ha? Mga kapatid, because I'm talking about finances, what I am saying is that God is our provider. Amen? Amen. Walang imposible sa Diyos. Kaya lang, kailangan natin sunod. Kung wala pong pagsunod, mga kapatid, hindi natin na-experience ang Diyos. Ito po ako ngayon.
Akala ko graphic designer lamang. Ako po ay biniyayaan ng Diyos ng lumikha. Hindi na mga weapons, kundi mga musical instrument. Dalawa lang po ang problema. Dito po ako magtatapos. Dalawa lang ang problema kung nag-upisa po ako gumawa ng musical instrument. Una, hindi po ako marunong gumawa. Walang YouTube. Pero ang hirap po ng internet noong time na yun, 2004. Pagkatapos kong gumawa, pangalawang problema, hindi ako marunong connector nito. Kasi ang problema ni Kuya Eric, mga kapatid. Every time I created one instrument, doon lang po ako natututo. Tumutulog. Ngayon po, nice pong sabihin sa inyo ang process. Kapatid, sa ating pagsunod, sa ating Panginoon, sa ating pag-grow deeper, walking in Christ deeply, no, sa Panginoon po, hindi madali dahil tayo lahat ay nasa proseso. Kung ikaw po ang bamboo na ito na gagawin kong flute, ano mararamdaman mo mga